some things to say. Go take it on my way and listen to me, to me. Hello, hello, hello. Welcome sa aking munting channel. Nakagawa ko lang actually. Baka nagtataka kayo kung sino ko na bigla na lang sumulpot sa balat ng YouTube na parang kabuti lang. Actually, ako si Don Pinoy PS Update sa YouTube. Ginawa ko tong channel na to dahil sa dami ng mga nangyayari sa mundo ng politika natin dito sa Pilipinas. Kung di niyo naitanong, ako'y isang taga Davao at ako'y isang solid, die-hard, ano pa ba ang puwedeng sabihin? Basta super die-hard Duterte supporter. Ang pagkakatanda ko pa nga nung unang-unang bumoto ako, ang pinakaunang binoto ko sa buong buhay ko ay si Tatay Digong as mayor dito sa lugar namin sa Davao. Kaya sa dami ng mga nangyayari ngayon, medyo naisipan ko na ano, parang, na-o-oppress na tayo, like sa mga rally-rally sa Maisog or ano pa, kahit ano-ano ang dahilan nila para hindi lang matuloy yung, pag-express natin sa ating mga discernment sa gobyerno. Pero okey lang 'yan, basta sama-sama tayo, tulong-tulong tayo. Labanan natin ang, katiwalian at ang pinakamahalaga sa lahat, susuportahan natin si Tatay Digong. Some things to say. Go take it on my way and listen to me, to me. You have to seize my hand, release me with Oo nga pala, hello, 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 hello sa mga kababayan nating mga OFW, saang bansa man kinaroon ngayon. Naalala ko nga dati ako, isa din akong, OFW sa Taiwan. Alam kong hindi gano'n kadali ang magtrabaho sa ibang bansa, pero okey lang 'yan, okey lang 'yan. Kapit lang tayo. Ang importante masaya. some things to say. Go take it on my way and listen to me, to me. You have to seize my hand, release me. Siya nga pala, ang topic ko ngayon sa ano, sa vlog na 'to, since baka hindi niyo alam, baka isipin niyo na hindi tayo nakasubaybay kung anong nangyari sa politika. Kaya ang topic ko ngayon is, kung babalikan natin kung papaano nagsimula ang unity team at saka paano siya na parang unti-unti siyang nadudurog. So, balikan lang natin, hindi talaga siya, yung kumpleto, random lang kung sa maalala ko pero sa pagkatanda ko, siguro, mabalikan na lang natin yung lahat at, from there, titingnan natin kung anong mas maganda nating gawin ngayon para maitama ang dapat itama at saka suportahan natin ang dapat suportahan, lalo na si VP Inday Sara at saka si Tatay Digong. Some things to say. Go take it on my way and listen to me, to me. You have to seize my hand, release me with intent. It is not easy, please me. So, hindi na natin patatagalin, simulan na natin para marami tayo. Gaya nga ng sinabi ko kanina na ang topic natin ngayon is about kung, paano talaga, bakit ganito nangyari ngayon? Bakit, parang away-away na ang pinakamasama pa dun is parang ang nagiging masama sa lahat ngayon sa panig sa kabila, sa mga pulahan o pinklawan ba diyan o yung halo-halo na sila lahat is yung mga Duterte. So kung makikita natin, hindi lang si, former President, Rodrigo Duterte ang tinitira nila, pati na rin si Vice President and Education Secretary Sara Duterte, pati si Congressman Pulong Duterte tinira din nila 'yan, pati si yung mayor namin dito sa Davao, si Mayor Baste, kahit ano-ano na lang sinasabi nila. Minsan maisip natin na parang
desperate move kasi hindi nila maialis talaga. Mga Duterte is mahal talaga ng taong bayan. Siguro may mga ano, hindi naman talaga lahat ano, pero mas marami talaga ang mainit na mainit ang pagmamahal sa mga Duterte. Kaya simulan na natin. Kung matatandaan natin, bago nabuo yung unit team na yan, siyempre ngayon si VP Sara, kasama siya ngayon sa gabinete ni PBBM. So ah, medyo hati-hati lang kasi hindi naman talaga natin may expect na si Sara magsasalita yan all the way against the government since she's part of the government as a cabinet member, being the Department of Education Secretary. Kaya ano lang, tama na, at least marami din siyang matutulungan, no? Bilang Department of Education Secretary. So paano ba nagsimula yan? Kung matatandaan natin nung election, last election, presidential election, alam natin lahat na hindi sold out kay Tatay Digong ang ah, ah, BBM Sara combination or hindi talaga niya. Alam natin lahat yan, hindi niya gusto yan. Pero si Inday kasi talaga, kilala ko yung mayor namin dito sa Davao. Pag sa tingin niya na medyo yun ang tama sa time na yun, kaya siguro nakipag-tandem siya kay BBM dati. Well, of course, through the help of the presidential sister Amy Marcos, kasi alam naman natin lahat, hindi naman lingid sa atin lahat na si Amy talaga is one of the primary actress kung paano nabuo ang unit team. Ang pagkakaalam ko pa nga dati, pabalik-balik pa yan sila dito sa Davao. Pero anyway, tapos na yun. Natapos ng election at nanalo na ang unit team. Ngayon, ang pagkakaalala natin, ang sa atin, no, sa mga lahat ng bumoto sa unit team, they might have thought na that's the way, that's the road for recovery sa Pilipinas. Kasi unit team na nga eh, dapat nagkakasundo-sundo na, okay na lahat. Yung parang pag may problema, pwedeng pag-usapan, gagawa ng solusyon. Pero mukhang naiba yata, mukhang hindi yata yan ang nangyayari ngayon. Titingnan lang natin. Dito na lang tayo kung paano nagsimula yan. Let me share you dito sa ano na to, article na to. Matatandaan ba natin yung ano nung pagkatapos ng election si former President Gloria Arroyo, siya yung senior deputy speaker sa House of Representatives. Pero bigla na lang nagkaroon ng parang bagyo yata. Ano bang term na dapat sabihin natin diyan? Sandali lang. I-share ko lang sa inyo tong article. Eto yata 'yon. So, parang yan. Sudden demotion, Pampanga Representative Gloria Arroyo. Kung correct me if I'm wrong, parang yan yata yung pangalawa kung sa hierarchy pa sa House of Representatives, para siyang next. Then kasunod noon meron ng mga deputy speakers. So ilan yata yung mga 6 o 7 yata yan sila. So ang nangyari, bigla
So, deputy speaker na lang. Parang ang pumalit yata sa kanya si Dong Gonzales, galing din yata 'yan sa Pampanga. Ngayon, napakalaking katanungan bakit biglang, PGMA na ano naman, yun pala, um, later on may narinig tayo na mga haka-haka lang 'to, di umano, na since kung matatandaan niyo dati na sino ba yung House Speaker dati na pinalitan ni Gloria? Parang nag-stage siya yata ng parang tama ba ang term na gamitin dun na coup para siya maging speaker? So, inisip naman ngayon yata siguro mag-coup siya para siya ang mag-2 House Speaker. So, parang si House Speaker, kilala naman natin si House Speaker. Sabihin na natin ang pangalan, si Romualdez. Si siguro inisip niya na, "Oh, hala, baka mag-coup na naman 'to." So, dinemote siya kaagad, dinemote siya kaagad. So, pag-demote sa kanya, lumabas na yung ugong-ugong ano, na ano daw, na yun nga, may narinig sila na parang mag-coup si Gloria. Pero, the online, eto May 19, 2023 'to na update. Sabi dito, representative, sandali lang, i-share ko sa inyo para makita niyo. Ah, ano kasi, ang dami, ito lang yung mga sunod-sunod na mga pangyayari na talagang hindi natin inaasahan na ano, meron talagang takot. Ngayon nga kung may mga magra-rally, takot na sila kahit ano-anong ginagawa, magiging auction 'yun yung mga sasakyan, lalo na yung the last time na they were supposed to hold a rally sa Tacloban na ginawang ano daw, parang auction area daw yata yung ano, yung Romualdez, yung Freedom Park dun. Then later on, narinig ko si Mayor Alfred, Romualdez, na sabi niya kaya lang daw nandun lahat yun kasi meron daw incoming typhoon or weather disturbance, tapos kailangan lang daw nila maging handa. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang tama diyan? Parang parang circus na 'to, pawindang-windang lang. Pero anyway, tuloy tayo. So, kung makita natin dito, sabi ni PGMA, Gloria Arroyo douses reports on plotting coup versus Romualdez. So, ang nangyari dito kung ganito palang lumabas, medyo natotorete talaga sila. Bakit kaya nila biglang tinanggal si PGMA, 'di ba? So, wag hindi na lang natin 'to basahin kasi medyo mahaba. Ang chairman emeritus or founder ba 'yan, ano dapat 'yan sa Lakas as CMD na party, which, si Romualdez din, Lakas CMD din siya sa ngayon, ang pagkakaalam ko. Pati si Vice President Inday Sara during that time. Pero pagkatapos ng na 'to, ng mga ano nila doon, mga kadramahan nila, eh, narinig na lang natin the following day na si Vice President nag-resign na rin sa Lakas CMD. So, ang sabi lang niya kung basahin natin, andito sabi niya, Vice, President and Education Secretary Sara Duterte has resigned from Lakas Christian as CMD where he served as chairperson. So, hindi
the resignation but did not categorically give a reason for her leaving the political party. Eto talagang ano, ang pagkakatanda ko dito is marami talagang yung mga ah, marites na mga rason, mga ano-ano. Pero ang kagandahan dito, play safe talaga si BP. Oh, sabi pa nga yan dito, she however mentioned that her leadership cannot be poisoned by political toxicity or undermined by political power play. So, kung isipin natin 'tong sinabi ni VP Inday, undermined by political power play, parang she really smells something fishy kung anong nangyayari. Kaya nag-resign na rin siya kasi ayaw nga niya. Alam ko 'yan si Mayor Inday o Vice Mayor pa 'yan dati dito sa Davao. Ano, tahimik na 'yan, hindi 'yan mahilig mag-ano, hindi 'yan mahilig ano, pero talagang action woman talaga 'yan. Ano talaga 'yan. So, dito pa lang sa sinabi niya na dito pa lang sa sinabi niya na ano, na undermined by political power play, undermined by political power play. Ano na 'to, that means a lot. Sa bato-bato parang bato-bato sa langit tamaan ng 'wag magalit. Gano'n talaga 'yan. Kasi nakikita na ni VP Inday yan, eh, nakikita niya yan. Kaya natotorete na. Parang parang hindi na nila alam kung anong gagawin. Ang pagkakatanda ko nga, after those, events na nag-resign na rin si VP Sara, talagang tinanggalan na naman si GMA ng ano, ng ng posisyon bilang, deputy deputy sa ano, sa House of Representative. So, anong nangyari sa kanya from senior, deputy speaker, nagiging deputy na lang, tapos tinanggal, nagiging normal representative na lang siya o congresswoman. Yun ang nangyayari. So, talagang tinanggalan nila ng power si PGMA sa House of Representative, naging ordinary ano na lang siya, congresswoman. Ngayon, pagkatapos niyan eto naman si BP Inday, parang Gen Z yata yan, eh. So, nag-post na parang ang pagkakatanda ko nag-post siya sa social media. Sabi niya na parang gano'n din yung ano niya, thoughts ng sinabi niya. Pero may phrase do'n na sinabi niya, "Don't be tambaluslos." Kung matatandaan natin 'yan. Ngayon, maraming insinuations ang mga netizens, mga tao, pati na ako, kung sino yung para kanino yung, "Don't be tambaluslos." Siguro sa galing talaga nating mga Pinoy, nag-landing yung tambaluslos doon sa tao na nag-initiate para sa mga nangyayari doon sa House of Representatives. Siyempre ba naman sino ang may kumpas diyan? Sino ang may kumpas diyan? Siyempre, alam na natin 'yan. Ang may kumpas diyan, yun yung tao ngayon na ang tawag ng nakakarami o karamihan, tambaluslos. Oh, alam na natin 'yan kung sino. Kung di mo alam, oh, wala ka, nahuli ka talaga sa balita. Alam na natin 'yan. Marami pang lumabas diyan, nagkakagulo-gulo pa ang media dati niyan kung ano yung ganyan, ganyan. Pero dito sa amin sa Bisaya, ang tambaluslos talaga is ano, may term 'yan, yung parang parang ano, hindi mahirap din sabihin pala. Gusto ko sanang i-explain sa inyo sa Bisaya, pero hindi ko din masabi. Basta nasaktan yata si tambaluslos sa tingin ko. Pero eto namang si ano, si pinsan,
Si pinsang BBM, siyempre magpinsan 'yan sila, eh, si Tambaluslos at saka si BBM, magpinsan 'yan sila. Sabi na naman ni sabi nung tinanong na siya about, his comment kung ano daw yung comment niya about sa nangyari sa House of Representative. Ah, sandali, sandali lang hanapin ko lang yon yung mga ano ko dito. Ah, so talagang dinipensahan niya kaagad, dinipensahan niya kaagad. Sabi ni Bongbong, sabi niya, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Friday defended the decision of the House of Representatives to demote Pampanga's second District Representative Gloria Macapagal Arroyo to the Deputy Speaker, downplaying the move as part of the reorganization. Ngayon, mga kabayan, kung tatanungin ko kayo, maniniwala kayo nitong reorganization or ano 'yan, paniniguro? Dahil takot na matanggal sila sa kanilang kinahawakang posisyon ngayon. Kasi eto nga din si PJ may history na rin 'yan dati na talagang nag-plot siya, naupo talaga siya bilang, House Speaker. Hindi ko lang matandaan yung pinaka-details nun, pero as far as my, recollection serves me, talagang nangyari yun. Kaya takot sila, takot. Tinanggal kaagad siya, parang tinanggalan siya ng power para wala na siyang pero sinabi talaga ni 'di ba balikan ko nga pinakita ko sa inyo kanina na sinabi ni PGMA na wala na siyang plano diyan. Ang nakakatuwa pa sa sa pagtanggal sa kanya, ang sabi pa eto naman si balik ko nga 'to. Ah, parang mga bata, para talagang mga bata kung titingnan mo yung mga the way how they deliver their speeches or their thoughts about what's going on inside the Congress, parang mga bata talaga. Kasi parang niloloko lang talagang kung titingnan mo 'to, niloloko lang talaga tayo. Tingnan, balikan natin 'yon. Ah, ang s sabi ni Dalipi dito na natawa talaga ako. Ito nakakatawa 'to, parang hindi ko alam ano 'yan, um, hmm, eto, basahin ko lang, Eto, hindi mga sabi nila, tingnan mo, majority Twitch saying Gonzales was elected to eto, take note, Gonzales was elected, ibig sabihin, Stigo MA as the senior deputy speaker sa HR. So, ang heavy load from the position. 'Di ba
nakakatawa. Or hindi ba dapat kung sino man yung taong involved, kung sino man yung taong may hawak sa posisyon na yan, siya lang yung may hindi yung tinitingnan ka lang niya baka hindi lang nakapagsuklay siguro si si PGMA nung time na yun. Sabi, pagod na siguro 'to kasangkalin na lang natin 'yan, palitan." 'Di ba nakakatuwa 'to reason parang to the rescue kaagad 'to si Dalipi kasi dati ano 'yan, grandstanding din 'yan. Ang dami din niyang mga ginagawa pagkatapos 'yan. Kaya 'di ba ang ingay-ingay nun, dami organization lang daw 'yan. Sabagay totoo naman may point naman talaga kasi, ah, ah, ang kung tama man ako, siguro tama talaga. Ang and the Senate, collegial body kasi yan sila. So, kahit gaano mo pa kagaling, ganyan, if you no longer have the numbers, so bye-bye ka talaga, bye-bye ka talaga. So, hindi mo puwedeng ipilit ang gusto mo if you don't have the numbers. So, yun na. So, pagkatapos nun, tinira siguro si Tam si Tamba, nasaktan siya kasi tinawag na siyang tambaluslos, eh. So ako dito, parang nainsulto to think na so considering the power sa ano, sa Congress, siyempre yung mga, ah, ano dun mga other members sa Congress, takot yun ba at budget, eh, baka mawalan ka ng budget. Kung speaking of budget, mat tal tatalon muna tayo sandali. Ah, speaking of budget, tingnan mo congressman namin yan dito sa Davao, na napaka-vocal niya about sa ano, sa nangyayari ngayon. Ah, tinira din si Pulong, tinira na kaagad. So doon na nagsimula. Actually, si ang Uniteam kasi, the term itself na Uniteam, andun lang yan sa gilid, eh, nandiyan lang sa tabi, nandun sa tabi. Pero ang gumagalaw diyan na nagpapainit talaga kung hindi ako nagkakamali, eto talaga mga pangyayari. So, tingnan mo pagkatapos niyan, tinira nila speaking about budget from the speaker, kasi ang speaker nag-a-approve na, eh, siyang nag-a-allocate, nag-ano diyan. Oh, unprecedented. Sabi nito ni Saldico, eto naman si Saldico, mahaba-habang istorya din 'to, siguro gagawa din ako ng video about nito kung anong nangyari. Saldico says 51 billion allocation to Paulo Duterte's district in 3 years, the highest in history. Ang tignan mo, ang pagkasabi to Duterte's district. Hindi naman dito sinabi na allocated to Paulo Duterte. So, ang sabi dito, district. Tingnan mo naman ang distrito ni Kong Pulong dito sa Davao. Tingnan mo naman ang development. Trabaho dito, trabaho diyan, trabaho diyan. Huli na nga yan, eh. Nauna nga during the time of FPRD. Ano nga, eh, nauna pa nga sila, eh, dito sa Davao, yung coastal road dito, nahuli pa nga yan, eh, kasi ayaw niyang sabihin na inuna talaga niyan Davao. Eto, gumagawa-gawa ng istorya, nag-ano na kaagad siya,
papalabas na kaagad siya ng istorya na ganito kasi parang fishing ba na ano ng mga comment ng mga tao, si ano pala, si Pulong ganyan, 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 yan. Wala naman siyang mapapatunayan. 'Di ba kung matino siya, bakit siya magdadak-dak-dak-dak muna diyan, maggagawa ng press release if he finds it questionable, the amount of 51 billion, so he has the freedom, o he's always free to go to COA. Tanungin niya, paano ba 'to nagastos? Nagastos ba? Tapos sabi pa dito, sabi pa, ah, ang galing talaga nito, eh. Ah, saan ba 'to sabi niya? Mhm. Oh, kunyari pa siya, iche-check daw niya, pero alam mo, sabi-sabi lang 'to, alam alam naman talaga niya 'to na wala talaga siyang makukuha, eh. Kasi yung mga Duterte, talagang ano 'yan, ayaw niyan, allergy 'yan sa mga korap-korap. Gusto lang nilang gagawin 'yan, ilalabas nila yung mga gano'ng mga publicity, though wala pa silang proof, pero reality speaks talaga na 'pag may maririnig yung iba, kahit hindi pa yun factual, yung narinig nila, maniniwala na. So, siguro parang ano lang na, baka may maniwala dito. Sabi dito, ah, that refers to the, accuser or not accuser, yung nag-ano, nag-divulge na may gano'n, si Congressman Saldico. Ko said that he requested the Appropriations Committee and the Department of Public Works and Highways, or DPWH, to check if reports are true about the allocation of the first district of Davao City from 2020 to 2022. Oh, iche-check pa pala niya. Iche-check pa pala niya. Pero nagsasalita na siya. Ang bottom line diyan is nagsisimula na sila kung papaano nila i-underground, parang ano lang, parang pasimple lang, simpleng tirada para to-malign the Dutertes. So gano'n 'yun, gano'n talaga 'yun. So tingnan kailan niya 'to sinabi, ah, January. Siguro naman, hindi naman siguro gano'n katagal para kumuha ng report or, verification, o sabihin natin report, o kung ano yung progress do'n sa papaano ginastos yung 51, supposedly or allegedly 51 billion na nakuha ni Pulong. Sa tingin niyo kaya kung binigay talaga yung 51 billion tapos walang napuntahan 'yan, sa tingin niyo hindi kaya sasakalin ni Tatay Digong 'yan, si ano, ni FPRD, si Pulong? Takot na lang 'yan sa tatay niya. Kaya masyado 'tong mga alipores ni Tamba. Tapos eto na, eto yung pinaka pinaka ano talaga, ah, 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 blockbuster, blockbuster 'to. So, na ano talaga yung parang talaga nag-break na parang lumabas na sila na mabuti na nga lang si BP Inday ay tahimik lang, hindi gaanong nagsasalita talaga. Pero eto na papaano, kung maalala ninyo si BP Inday binigyan ng Office of the President ng parang hindi ko lang maano yung term, contingent, or contingent, or confidential fund, amounting to 125. So dito na nagsimula ang ano talaga, ang parang talagang ginamit nila 'to. Si si Tatay Digong nung time na 'yan, ano pa, medyo ano pa siya, tahimik pa siya, hindi pa gaanong nag-ano talaga. So binigyan siya ni BP na, ni BBM
yung yun nga, yung 125 million. Sandali lang, mukhang nag-lag yata tayo. Check lang ako. Sorry. Kasi mukhang nag-lag nga. Sandali lang ha, pasensya na. Nag-lag talaga. Okay. Hopefully, okay lang. So, eto, i-share ko lang muna about sa confidential funds na binigay sa kanya ng Office of the President, amounting to 125 million. Ngayon, eto, sa tingin ko lang talaga, ano, parang ano lang yata coincidence na talagang binigay sa kanya on the latter part of the year na binigay sa kanya yung pera. Parang ano na yata November or basta gano'n. Ngayon, ang ginawang issue ng ano, lalo na ang Makabayan Black, sila talaga tumira nito talagang tinira ng tinira talaga nila si VP Inday nito. Sabi nila na according to COA, eto, sinabi na nga talaga ni VP Inday dito, Vice President Sara Duterte yesterday defended her office's spending of 125 million in confidential funds late last year, insisting that it was spent in 19 days. Ngayon, hala, sabihin nila, hala, 125 million, 19 days lang ginastos. Grabe, grabe yan, Sara. Ganyan, 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 ganyan. Pero, eto pa, there's more. There's more. On the latter part, sinabi na naman ni Kimbo, yung si Stella Kimbo, yung parang ano, parang Pilipiniana parate ang suot na ano, pag nag-ano, Pilipiniana talaga parate. Sabi na naman ni Kimbo, sabi, Marikina Representative Stella Luz Kimbo revealed on September 25 that the OBP or Office of the Vice President spent 125 million in confidential funds in 11 days. Mas pinahay pa. Oh, hindi lang 19 days. 11 days talaga, grabe, gastador yan talagang ginamit nila yan. Ginamit talaga nila yan. Grabe, talagang sineryoso nila yan. Bugbog sarado si BP niyan, kaliwat kanan, tira, 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 tira. Ngayon, may tanong ako. Hindi ba na ano, kung titingnan mo, hindi ba siya parang questionable na bakit binigay ang pera or yung that amount mga November na yata binigay? November or parang, hindi ko lang sige lang, check ko 'yan. Siyempre 'pag may budget ka sa gobyerno, kailangan mo talagang gastusin 'yan. Kasi magiging questionable ka kung ang budget mo hindi mo nagagamit. Ibig sabihin kung ano yung mga pinagplanuhan doon, hindi mo na nagawa. Kasi ang budget para doon andun lang hindi mo nagastos So, negative 'yun para sa mga sa government budgets, negative 'yun. Tapos, binigay siya ng late na, so kailangan talagang gastusin ni VP Inday. Ngayon, ang ginawa nilang issue kasi bakit daw 19 days or 11 days?
pinaiksihan pa nga nila yan. Hindi ba dapat dapat nga talagang mamangha ka? Kasi the projects that the money was supposed to be spent, nakalatag na. Nakalatag na yun. Inaantay na lang yata, the way how I look at it, nakalatag na yata lahat kung eto yun, para dito, ganyan. Nakalatag na. Hindi yung pagdating ng pera, tsaka ka pa mag-iisip kung paano mo gagastusin yung pera. Di ba? Kunyari, meron kang plano sa bahay or ano na, may plano na, nagawa na yung sketch plan, ganyan. May mga engineers na, mga tao. Pagdating ng budget mo, papatrabaho mo na agad. Kung kailangan mo na kung gusto mong madali, ipa-overtime mo pa yan, 24 hours, 24/7 ang trabaho. So parang ganon din ang ginawa ni Inday. Ngayon, kung meron silang tanong, kasi they're using COA, kasi ang COA daw ang nag-release na nabigyan. Pero walang question ng COA. Sabi lang ng COA, may binigay. Pero ginawa nilang issue yun. Paulit-ulit. Kung maalala natin dati, ang mga vlogger yun din. Pati pa ang mga mainstream media, ganun din. Ganun lahat ang issue. Binugbog na binugbog talaga si Inday. Pero hanggang ngayon, wala silang nakitang report o negative report ng COA. Ibig sabihin, the said amount was properly spent or was properly spent to whatever project that amount was allocated for. Di ngayon tameme na naman sila, tameme. Hanggang sa tinanggalan na nila ng confidential funds. If I am not mistaken, those were for departments, including Office of the Vice President, Department of Education, basta 4 yun. Hindi ko naman tandaan ng tawag dito ng confidential fund. Ang punto lang naman, narinig ko dati si BP Sara, na sabi niya kaya kailangan niya ng confidential fund sa Department of Education kasi gawa nga na ang dami ding mga kabalbalan na mga nangyayari sa loob ng education system natin. Like may mga teacher na mga addict, may mga teacher na mga ng mga estudyante, kino-corrupt nila yung mga isip ng bata, yung nire-recruit nila for in preparation para magpasok na sa left. So hindi naman din pwede na papuntahin mo yung mga pulis doon sa loob yung mga men in uniform para magmanman ng mga ganyan. So kailangan talaga. Then considering gaano ka-wide yung hawak ng Department of Education. But anyway, ayaw nila ng gano'n kasi ayaw nila na mahuli sila. Pero I know that BP Inday can always do something about it, even without the confidential fund. Magaling yan si BP Inday. So balik na tayo doon sa So wala silang napapatunayan, pati to si Saldico, nagsabi-sabi lang, pero nagtanong-tanong, pero wala silang nakikita talaga. Tapos, eto pa, ang pagkakaalam ko dapat yata ang budget ni Congressman Pulong is supposed para sa Davao. Kasi ang dami talaga projects dito sa Davao ngayon. Kaliwat kanan ang ginagawa. Nahuhuli na nga to dapat nga sana ginawa to ni FPRRD nung term niya, kaso lang ayaw daw yata niya na isipin ng mga tao na pina-prioritize niya ang Davao, kaya siguro yun. So kung tama ako, 4.5 billion yata dapat ang budget for the infrastructure. Pero anong ginawa nila ng Congress ngayon? Ginawa lang 500 million. 500 million. Ano lang yan, 500 million. So, balik tayo doon sa sinabi ko na dahil sa budget, kailangan mong sumisip, kailangan mong
ano talaga, sip-sip, dikit-dikit ka talaga sa ano, sa speaker. Paano lang budget? Pagkatapos nun, siyempre, nakikita na ni former President Rodrigo Duterte o si Tatay Digong, nakita niya kung ano yung mga nangyayari. Siyempre, tatayan eh. Tatayan. Eh, nung time na yon meron pa siyang show sa SMNI, hindi pa na ano. So, doon siya nakapagbitaw ng salita na the Congress is the most rotten institution. Well, of course, alam niya kasi naging congressman yan si Tatay Digong eh. Lahat ng election mula nagkaroon ako ng right na bumoto, binoto ko yan lahat hanggang naging presidente yan. Kaya naging congressman na yan. Alam niya kung anong kalakaran dyan sa loob ng Congress. Alam niya yan. Hindi nila pwedeng anuhin yan si Tatay Digong. So nagsalita siya doon sa gikan sa masa para sa masa. Hinamon pa nga niya ang ano eh. Hinamon pa nga niya ang House of Representatives kahit buong ano government offices na ilabas ang libro, mag-liquidate talaga. Kaya doon parang nagiging banata na. Tapos tinira na nila ang ano, ang mas lalo pang umiinit ng istorya, umiinit. Hanggang sa umabot pa nga yata to sa punto na since etong Makabayan Black, eto talaga yung talagang nag-ano talaga sa pinukpok talaga nila si BP Inday. Ngayon na-mention ni Tatay Digong na eto si Franz ganyan. So, ang pagkakaalala ko kinasuhan pa nga niya yon si ano si Tatay Digong pero ano sana punta yung kaso. Wala. Ano lang yon. Akala niya ano. So, yun na yun. Uminit na. Tapos pagkasabi ni Tatay Digong, no, nagsabi kagad, defend kagad na wala daw ano, okay daw ang kuha ang report nila sa ano sa House of Representatives. Wala daw questionable ano, ganyan. Only to find out na liquidation by certification lang naman pala sila. Kunyari, meron silang budget na kunyari lang 1 million or 10 million. Hindi mo na kailangan as far as I know kasi ang liquidation you have to produce all those ano receipts or para malaman talaga to prove na yung that certain amount was really purchased by this item or by these services or whatsoever. Eh, ano pa lang, first time ko nga lang din narinig yung ano, yung liquidation by certification. Ano yun? Tapos, silang tagagawa ng batas, pero ang ginawa nilang batas sa loob mismo sa kanila is halatang-halata na napaka-unfair. Malay mo kung ano yung pera yung binigay sa kanila, malay mo kung saan talaga ginastos yun. May naalala pa nga ako dati na sinabi ni Sas Rogando, yung isang vlogger din na ano, na respetado na ano ko rin yun. Pinapanood ko rin yun. Sabi niya na sa US daw pala pati tubig candy, kailangan mo talagang isulat doon sa liquidation report mo, which is dapat lang ganun. Saan ka makakita ng liquidation by certification? O kung binigyan mo lang yan doon sa Colocadedang mo, o binili mo lang yan ng kondo doon sa, alam mo na, mga ganyan-ganyan, o tapos pirmahan mo lang liquidation by certification, at pinatunayan din niya mismo ni dating congressman kasi si Spox, Harry Roque, kasi dating congressman yan bago naging Spox, pinatunayan niya na ganun talaga ang kalakaran dyan. Di ba napakabalbalan? Kabalbalan ang pinaggagawa nila tapos ang kay BP Inday na wala man lang questionable na entry sa COA, pinalaki nila. Kaya yung si Tatay Digong, alam mo naman, kahit hindi niya ano talaga yan yung unity team na yan, talagang lalabas siya. He will really come out from the
Parang mag-ano talaga siya na ano, hindi. Eh, sinabi niya, siyempre nasaktan siya sa ginawa ng anak niya eh, sa anak niya eh, na gano'n, na inakusahan ng inakusahan. Doon na lumaki ng lumaki ng lumaki talaga, na nagbabatuhan na ganyan. Ang dami ng mga issue to the point na lahat ng, if you are associated to the Dutertes, don't expect that the government will be lenient or will be friendly to you. Kagaya na nangyari sa SMNI. Kasi si si Pastor Kibuloy, alam naman nating lahat 'yan na napakalaki ng ano niya ano niya, napakalaki ng ano niya, say niya diyan sa SMNI. Though sabi nga daw na ano na daw, nilipat na daw sa bagong executive pastor kasi corporate soul nga naman talaga 'yan sila. So, iba 'yan, sino yung leader, siyang parang may-ari, siyang mag-manage diyan, siyang mag-ano, ang titingin. Parang sa Catholics din na ang Pope ang may say sa lahat-lahat ng mga property, mga ano ng Catholic Church. Parang gano'n lang 'yun. Pero anong ginawa nila? Ayaw nilang, dahil doon sa mga sinasabi ni Ka Eric at saka ano, ang bottom line diyan kaya ko nabanggit 'to, kasi nga tinitira na nila ang mga Duterte. Eh, alam mo naman talaga si Tambi, hawak niya yung numero, eh. Sabihin niya, "O ikaw tumira nito." Tapos kung napapansin niyo mga kabayan, ang mga tumitira halos mga party list representative ang tumira, mga party list. So, nakikita mo 'yan. Ikaw diyan mag-ingay ka, eto. 'Pag kailangan ayusin mo 'yan, ha, wala kang budget. So, gano'n 'yan. So, tuloy na hanggang sa pinasara ang SMNI, which is related kay, no, what I mean, which is, si Kibuloy ang identified sa SMNI na close ni Duterte. Grabe na. Isa-isa, inisa-isa. So, kung napapansin niyo ngayon, wala na, ang dami na nagre-react. Yung sinasabi na unit team, wala na 'yan. Kita mo naman kita mo si Lam, si First Lady. Anong sabi niya, banchat na. Wala na talaga 'yan. Wala, hindi ko lang alam. I'm hoping for the best. Pero ngayon, kung kaya lang talaga nila si BP Inday tsugihin, sinugin na nila 'yan. Wala na talaga yung unity team na 'yan. Kaso lang, kailangan nilang i-keep si BP Inday kasi unang-una, kahit saan, napakataas ng ratings as presidentiable. Kahit partida pa yan, ha, binugbog pa yan. Tinira pa yan ng partida. Pero, halos sa lahat ng survey, dominated ni BP Inday. Kahit ang departamento na hinahawakan niya, which is the Department of Education, most trusted government agency or office, which is identified din kay BP Inday. Ngayon, tatanggalin mo, unang-una, kung tatanggalin nila talaga, di it will only justify na sabog na talaga ang unit team. Sabog na talaga ang unit team. Kung tatanggalin naman nila si BP Inday sa DepEd, which is PBBM has his prerogative. It's his prerogative to remove any cabinet members kasi hindi naman yan elected. So, pwede yan. Sabihin na wala na siyang trust and confidence. Pero, hindi niya magawa. Bakit? Una, balik na naman tayo. It will only justify na sabog na ang unit team. Pangalawa, sa tingin nyo,
'pag wala na si BP Inday sa gabinete ng Marcos administration, sa tingin niyo ganyan pa rin katahimik si BP Inday? I doubt, I doubt. Do'n sila takot kasi alam nila na marami pang followers si BP Inday na organic na nagmamahal sa kanya. Yun ang hindi nila magawa-gawa. Pero ako, personally, wala ng unit team, wala ng unit team. Sa loob nga mismo ng unit team si Attorney Vic Rodriguez, wala na nga eh. Pinagtatanggal-tanggal na nila lahat yan, wala na. Ang ano lang ng unit team, si BP Inday na lang ang nagho-hold diyan kasi nasa gabinete pa. Pero sarap sana kung magre-resign na lang din yan si BP Inday. Pero if BP Inday can still do a lot for the benefit of our learners, mas mabuti dyan na lang muna siya. Not thinking about her political interest. Ano na lang siguro, pagseserbisyo sa bayan, siguro, ganyan. Pero alam ko, BP Inday really knows what to do. I know how to play the game. I know how to hold her cards. Ganun lang yun. Nag-aanuhan na yan sila. So, ngayon ang dami-dami ng istorya, ang dami na masalimuot, ang dami-dami pang issue. Pero sa ngayon, yun lang muna ang pag-usapan natin kasi sabi nga natin, parang ano lang tayo ng backgrounder or binalikan lang natin kung ano yung mga pangyayari. Sana naman maayos na rin nila yan, pero wala na yang pag-asa. Wala na yung pag-asa. Ayoko na lang magsalita. I'm hoping sana na iba na naman ang takbo ng politika sa atin, iba na naman ang pamamahala, in what ways. Pero anyway, alam ko na good things will just happen in due time. Darating at darating yan. So, maraming salamat sa mga napadaan dito sa aking munting napakaliit na channel. Sa nakapanood ng video na 'to, isang like at subscribe lang, happy na po tayo diyan. Malaking tulong na po 'yan sa akin kasi kakasimula ka lang kulang po talaga ng vlogging. Pero don't worry, gagawa pa rin ako ng mga reaction video. I'll make sure na, yung content na ibibigay natin is talagang totoo at, walang halong, walang halong anong tawag dun, yung parang inuutusan ka na yun ang gagawin mo, ganyan. Hindi. Personal ko 'to, ginagawa ko 'to na magsalita at mag-express din ng aking opinyon kasi sa tingin ko kailangan nating magtutulungan lalo na sa pag-o-oppress nila sa ating freedom of expression or speech gaya ng ginagawa nila sa Maisog for several times. Maraming salamat po sa inyong lahat at abangan nyo ang susunod ko na video, na vlog. Sana, again, huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Bye!